Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin pag-uusapan syempre ang pagiging Mia ng Kim Pao or missing in action ng Kim Pao. Nito nga lang, before sila magpakita grabe na miss din po natin sila Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And pasensya pala guys kung tayo po ay nawala ng ilang araw. Meron lang po tayong pinagkabisihan, personal na bagay. Anyway, simulan na nga natin ang ating topic. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, ayun nga, yung iba hindi na po naghahanap kina Kim and Paolo. Yung iba kasi sabi, kapag ganyan tahimik, alam na dis, lalo na kapag both tahimik, ibig sabihin magkasama silang dalawa. So, panatag sila, nasaan man silang dalawa, alam nila na masaya sila sa feeling ng isa't isa. And ganun din ako. So, alam nyo minsan, dati talaga yung attitude ko pag walang update sa Kim Pao, balisa ako, naboboring ako, pero tinatatak ko na ngayon sa isip ko na be happy. Kasi, both silang missing in action, Mia, so masaya sila sa piling ng isa't isa. Yun na lang tinatatak ko sa isip ko rin. Masaya sila sa isa't isa, kaya parang, okay, antay na lang ako ng update. Kapag may update na ulit, tamang soko-soko tayo, ganyan. Pero, and saka deserve naman ng Kim Pao. Uy, alam mo yung vacation, nakapag-vacation na sila after ng Holy Week pero parang bitin pa din talaga, so dami nilang gawa. Ano ba kayo? Dami nilang naging gawa, dami nilang naging ganaps, grabe yung puyat, dami nilang puyat, pagod, ganto, ganyan, deserve nila ng vacation. Pwede bang 1 month vacation straight? Pero mukhang hindi rin kaya nila yon, lalo na si Kim Chiu, napaka-workaholic nun, di ba? As long as possible, mag-work yan. Ganyan siya ka-workaholic. Kaya hindi na rin tumataba si Kimi tapos banat pa sa pag-workout. Anyway, balik tayo dito. Nakakatuwa naman na isipin na hindi lang tayo nagdidilulu. Kasi, talagang may pinupuntahan yung pagdidilulo natin sa Kim Pao. Alam mo yon, no matter what happened na sinasabi ng kabila habang sa Kim Pao na tamang pakilig lang, etc. Congratulations sa mga hindi natinag, congratulations sa mga nanatiling matibay at naniniwala sa kanilang dalawa. Sa feelings ni Paolo Avellino, sinceridad ni Paolo Avellino kay Kim. Kita niyo naman ngayon, 'di ba? Kapag wala yung isa, wala rin yung isa. I mean, napapakita nila na talagang totoo yung dilulo natin, hindi lang talaga hallucination, hindi lang talaga pangarap, hindi lang assuming tayo, kundi may tutunguhan dahil sila rin naman yung main reason kung bakit nagdedelulo tayo. Dahil nga, nagbibigay din naman sila ng rason. So, ayan, happy ako na nakapagbakasyon ng Kim Pao. Parehas silang dalawa and mukhang pinayagan ng management sila. At saka wala namang reason para hindi sila payagan, haler, 'di ba? Pero ayun lang, medyo may curiosity anong ganap ng Kim Pao. Ano yung naging ganap nilang dalawa? Saan nag-vacation? May nababasa ako sa Thailand. Fresh from Thailand daw si Kimi. Pero may picture si Kim Chiu na parang nasa Tagaytay lang. Si Paolo Avellino abay talagang nasa usual self, yung hindi pala social media, hindi pala pala update. Pero ayun na nga,
kanya-kanyang hulaan na lang this. Pero ang bottom line dito, magkasama silang dalawa. Yun ang mahalaga. Yun yung pinanghahawakan ko kina Kim and Paolo. And thank you so much, Pao, sa pagpapatunay ng, kumbaga ay pagpapanalo sa aming nararamdaman na hindi lang for fame yung habol mo sa tambalan or sa tandem nyo ni Kim Chiu. Tulad ng sinasabi ng mga bashers, di ba sabi ng mga bashers, ano daw, ngayon lang kasi tikim ng gantong kasikatan si Paula Abilino. Kaya ginagrab niya yung opportunity na yan na wag bitawan si Kim. May point naman sila doon sa ngayon lang nakatikim ng kanyang kasikatan si Paula Abilino as in, but hindi siya how sa kasikatan. I mean, ngayon niya lang to nararanasan, pero hindi siya nagpapalamon sa sistema ng show business. Ano man yung, kumbaga ay dahilan kung bakit na-stick siya at kay Kim ang bagsak niya at paulit-ulit hindi siya magsasawang makatrabaho si Kim is dahil sa tunay niyang nararamdaman dito na noon pa man talaga ay kanya nang nararamdaman kay Kim Chiu. Only solid Kim Pao fanatics can relate dahil updated at alam ng lahat ang bawat kwento sa Kim Pao. Anawiya, sabi naman dito ni Madam Day Rodriguez, umagang kay ganda. Totoo po ang sinabi ninyo, Miss Ganda. Ang ganda-ganda lalo ni Kim. Blooming siya, halatang in love na in love. Talagang, when you're happy and in love, nagre-reflect po kasi yan talaga sa beauty, lumilitaw, mas blooming tayo, mas kumikinang kasi ang ating mga mata, plus, alam niyo kung bakit? Kasi nga, kung bakit nagiging blooming, kasi nga kumikinang-kinang lagi yung ating mga mata, then, lagi tayo naka-smile, kasi nga in love, na nagbibigay ng talaga, factor ng pagiging glowing na siyang nakikita natin kay Kimberly. Talaga namang kumikinang-kinang ang mga mata ni Kim. Ang ngiti talaga naman. Grabe. Plus yung natural na ganda of course ni Kim Chiu. Grabe, napakabata ng face ni Kimi. Anyway, sabi nga dito, halatang in love na in love ata ang Kim natin mula ulo hanggang paa. Ang ganda. Nako, Paolo, bantayan mo nang mabuti si Chinita natin. Baka yung mama kahapon, yung sa Fanaran daw po. Tawag dito, baka kampo ni ex. Baka ako, gigil na gigil sa ex na yan. Wala siyang karapatan kay Kim. Sino ba siya? Baka kaya lumutang na naman yan. Mangungutang kay Kim. Grabe naman sa mangungutang kay Kim. Ang kapal ng mukha, baka maubos na rin niya yung pera ni Iris Dia. Gold digger ang na yan sa buhay. Ganyan tao, mukhang makaasta parang timang lang. Sinumpong ng sakit niya. Wala na atang okay, wait lang. Grabe, parang ako yung mismong hindi kinakaya, Madam D. Rodriguez. Grabe naman yung gigil na yon. Pero ilabas na natin siya sa usapang ito. Kung meron man nga, siguro, very protective lang si Pao kay Kim. About to some, lalaki na yon. Baka talagang solid lang fan ni Kim Chiu kaya lagi nakabuntot. Pero, hindi kasi maganda ring tingnan, kaya si Pao umawat na rin. Anyway, sabi naman dito ni ni Sir Alberto pala, sorry, Alonte, maganda ng gabi. Ularte pala. Nobody can put a good man down or a bad one up. Remember the truth at all times, win. For the naysayers, even though Kim Pao proved them wrong countless times, still keep on fabricating untrue stories, believing that lying is a victimless crime. What a pity. Why some people struggle to be happy for others? Why? Alam nyo, kasi naniniwala na po sila sa sarili na lang kasinungalingan. Kaya panay po sila ng panay ng salita. Kahit, alam nyo yon,
kahit barahin mo ng barahin, kahit patunayan pa ng Kimpaw ng maraming beses, sabi niya countless times na mali sila, kapag kasi sa sobra nilang galing sa pagsisinungaling na napapaniwala na yung sarili nila, mahirap ng pukawin ng utak ng mga yan, hirap ng alugin. Talaga. So, ayun. Sana matutunan nga nila na maging masaya para po sa kaligayahan ng iba. Kaso, wala eh. Kung ano yung kasiyahan, kapag masaya yung iba, kinalulungkot nila. Kinalulungkot nila ang kasiyahan ng iba. Ganon. Wala tayong magagawa. That's their life. Pray na lang po natin sila. Kawawa naman kasi yung ganyan. Yung ganyang lifestyle, ang toxic, ang parang ang dilim-dilim ng paligid nila. Diba? Sila na lang kasi gumagawa na kina-estes sila. Kawawa actually yung mga gantong tao. Walang kasiyahan sa buhay. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much guys sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.